yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno na hindi man lang nila nagagamit. Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Congress gets 26 billion pesos and now senators with 5 billion pesos. Di ba? Pinagtatawanan lang ho sila nitong si Coca at nito si Tambaluslos ng toka, itong mga senador na to. 5 billion lang pala katapat nila. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, inuna ho nila yung kanilang pamumulitika, lalo na yung si Grace po, yung si Saldicot, yung si Tambaluslos. Politika ho yan, yung pagtanggal nila ng budget dyan sa PhilHealth. Naku, matindi ho yan mga kababayan. Yan nung pag-uusapan natin dito sa video na to. At ito hong sinisigurado natin, sa susunod na linggo, yan ho ang magiging laman ng mga pahayagan. Kasi marami ho iba't ibang mga grupo na ang nagsalita at kinundi na yung ginawa ng mga walang yung crocodile na yan dyan sa Senado at House of Representatives. Sino ba ang mga parokyano ng PhilHealth na yan? Yung mga mahihirap po nating mga kababayan. Palibasa ikaw, Grace po, at singin ka lang, magkaka-milyon-milyon ka. Kasi ano yan meron ng mga health meron ng mga health insurance yung mga yan, di ba? Baka masinat nga lang yan, napakalaking pera makuha nila. Sino ba parokyano ng PhilHealth? Yung mga mahihirap po nating mga kababayan. Yun ho talagang naghihikaw sa buhay. Di ba? Yung mga nasa laylayan, yun ho ang pinagkaitan nila ng mga benepisyo sa pag-zero na yan sa pondo ng PhilHealth. Kayo kasi, kayong mga senador, sumali-sali pa kayo doon sa AKAP. Gusto kasi ng mga congressman na yun, solo nila yung AKAP, binawasan nyo merong na-allocate na pondo para ipamigay nyo Dapat kasi, kaya naghanap tuloy ng panibagong pondo para pag itakip doon sa pondo na dapat sana, mapunta lahat sa mga congressman na yan, di ba? Ngayon, ang napagdiskitahan nilang pondo, yung pondo ng PhilHealth, mga walang yaho talaga, pero bago ho lahat ng yan. Napakarami ho natin pag-uusapan dito sa video na to. Isang like, isang subscribe, isang bell notification bell. Naku, napakasaya na ho natin dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, alam niyo na ho gagawin. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga, shoutout to sa ating mga iniidolo dyan, lalo na itong mga nasa third floor. Siyempre, itong si Ma'am Cathy B, nagpalakpakan ho natin. Diba? Sobrang napaka-aktibo ho ng mga Facebook page ngayon nitong si Ma'am Cathy at nitong si Pambansang Dalaga. Sinusubaybayan ho natin, talagang nakikipag-balitaktakan sila sa sa mga comments. Matindi talaga. Yung mga kaganapan ngayong araw na to. At isa ho talaga sa kina-trigger ng mga tao sa social media, itong mga kalukuhan na to ni Grace po. Umpisa na ho natin itong ating video. Game. Game. Umpisahan natin itong kay Grace po na walang utak. Very contentious. Nakita natin na ang PhilHealth, yung subsidiya na ibinibigay ng gobyerno na hindi man lang nila nagagamit. Ang PhilHealth ngayon, kung hindi ako nagkakamali, merong 600 billion na reserve funds. Nakadeposito lang yan sa ewan ko kung anong account nila nilalagay, but definitely kung anong kinikita niya, mas maliit pa mas mababa pa sa inflation. So, lugi pa yung gobyerno. So, sa ngayon, ang PhilHealth ay hindi nabigyan ng budget. Sapagkat kailangan nilang gamitin muna yung kanilang reserve funds na kung nakikita ninyo, marami nang nagagalit dahil hindi nabibigyan ng tamang reimbursement, hindi mabilis ang pagka-reimburse. So nakikita naman natin na ganun karaming pera nila, kailangan gamitin nila yon dahil nasasayang lang. Anong ginagawa nung pag nila iniimbak lang doon, hindi nila ginagamit? Ito, umpisahan muna natin itong ating talakayan. Kasi mula noong nag-usap-usap sila sa BICAM,
nagkaroon ho sila ng iisang mindset. At yung mindset na yon, yung mindset ni Tambaluslos ang ika nga, di ba? Yung nanaig sa mga senador, sa mga congressman. Yung gusto lang ho ni Tambaluslos ang nanaig dyan sa PhilHealth. Ano ho yan? May halo hong galit yan. Kung naaalala nyo yung pinuno ng PhilHealth, yung namumuno sa PhilHealth. Sa tingin natin, konektado to. Noong sinabi niya, ano ba naman noon nung kinuha yung pondo sa PhilHealth, yung bilyong-bilyong kinuha ng administrasyon ni Marcos Jr. Yun hindi galing sa pamahalaan yun hindi galing sa subsidiya yun kasi mekos-mekos na yun, ika nga. Yung subsidiya, yung contribution ng mga miyembro, naghalo-halo na doon. Kaya pagka kinuha yung pondo na yun, hindi na ho natin malaman kung galing ba yun doon sa mga contributor o galing ho yun sa subsidiya na nanggagaling sa gobyerno. Mali ho yung ginawa ng administrasyon na yun. Anong sabi nung pinuno ng PhilHealth? Ano ba naman hong magagawa ko? Isang hamak na trabahante lang ho ako. Pagka sinabi nila na kukunin na, ano hong magagawa ko? Pero lumabas ho sa sambayan ng Pilipino yung pagkuha na yun ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero sa tingin natin, isa ho sa mga faktor yun. Kasi talagang isa ho sa mga nagpaalab sa damdamin ng ating mga kababayan nung napanood ho nila yung pagsasalita na yun ng pinuno ng PhilHealth. Ngayon, ang tanong dito mga kababayan, ang sabi nitong si Sir Ted Pailon, bakit hindi nyo na lang sermonan? Bakit hindi na lang kayo magpanukala ng mga programa ng PhilHealth para ma-implementa nila o kung ano man yung nakikita nyong kakulangan, dapat yun ang gawin nila. Ano hong sabi nitong si Senator Coco Pimentel? Kaya nga, ngayong dito sa susunod na taon, nangako ang PhilHealth na gagawin na nila yung mga ibang mga coverage, bababaan yung contribution ng mga member at iba't iba pang mga programa na i-implement nila. Okay, pag given na yon, nagkamali ang PhilHealth, di nila na-utilize yung lahat ng pondo na nasa sa kanila, yung binibigay ng mga contributor, yung binibigay ng pamahalaan, hindi nila na-utilize ng maayos. Pagbigyan na natin yon, nagkamali sila doon. O nga, paano ho ito, ngayong taon na to, kung lalawakan nila yung mga coverage, yung mga benepisyong matatanggap ng mga miyembro ng PhilHealth, saan sila kukuha ng pondo? Aber? Yung sinasabi niyong 60 billion, paano? Kung yung 60 billion na yan, disputed lang pala yan doon sa mga ibang mga miyembro na hindi pa nabayaran sa mga hospital, nandyan lang yan, kumbaga pinagtatalunan pa kung babayaran ng PhilHealth yan o kung hindi. O paano pagka sinabi ng mga na kailangan bayaran ng PhilHealth yung mga bills na yan, anong mangyayari? Mauubos yan. O paano yung mga i-implementa nila na pondo na kailangan ng subsidiya ng pamahalaan? Naku, nagkakahentot-hentot na naman po tayo dito. Mga walang yaho talaga tong mga congressman at senador na to. Kasi mindset nila puro politika. Yun yung pinaka-layman, kumbaga, yung pinakamadaling intindihin ng ating mga kababayan dito. Hindi naman kasi tayo kasing husay nitong si Senator Grace po, napakahusay niya. Meron silang 60 billion o 600 billion. Kailangan mo nila ng tinuturuan namin sila ng leksyon. Loko-loko, anong leksyon? Paano pagka pati yung mga dental na benefits sa mga miyembro nagkaroon na ng ganon? Saan kukuha ng pondo yung ng PhilHealth? O yung batas na kung saan yung sa syntax law, yung portion nun mapunta sa PhilHealth, anong mangyayari doon? Saan mapupunta sa AKAP? Anak ng toko, mali mo So, dun sa mga sektor na talagang walang pondo, doon natin nilagay yung mga ano yung sektor na walang pondo? First time ho nating makarinig na sektor na walang pondo. Maaari ba naman na hindi lagyan ng pondo yung mga sektor na yan? Sabihin nyo, kulang yung ayudang ipamimigay nyo. Anak ng toko Maklase talaga. Sobra naman sa iba na alam natin hindi nila kailangan. Sapagkat later on, di ba nakita? Sino ka? Sino ka para sabihin mo na hindi kailangan ng PhilHealth ang pondo? Anak ng toko Sino ka, madam? Palibasa, mga meron kayong health insurance. Hindi kayo umaasa sa PhilHealth. Ang pinapapunta nyo lang sa PhilHealth, yung mga yung mga lumalapit sa inyo. Kita na natin yung desisyon ng Supreme Court. Sinabi nila hindi pwedeng kasi yung sa PhilHealth na yan, di ba pagka ikaw magulang, nag-contribute ka sa PhilHealth, hindi lang naman ikaw ang cover nun, di ba pati yung mga anak mo, cover sila sa PhilHealth. Kaya dito sa susunod na taon, pagka nabankrupt ang PhilHealth, wala tayong ibang sisisiin, kundi yung si Tambaluslos at yung si Grace po.
Kaya si Grace po at si Tambaluslo, si Saldi ko, iwas puso siya ngayon, hindi siya nagpapa-interview. Wala naman kasi utak yun eh. Di ba? Kaya ngayon, ang bumibira itong si Grace po, hindi porket nakaputi ka, madam, malinis ka na, mapagkakatiwalaan ka na, naknanto ko. Pag naibigay na sa kanila, hindi pwedeng ilipat kahit na merong mga crisis situation or pangangailangan sa ibang sektor. Ano yung R60? Yung subsidy, wala. Zero ba? Perfect. Hindi naman sila zero kasi meron silang pang-operating cost. So, yun ang sinasabi ko. Pero yung allotment na yung allotment na ano? bibigay sa kanila ngayon ay nilagay natin doon sa mga departamento na mas nangangailangan. Yung subsidy. Yung palakpakan nun natin. Galing. Yan ang Grace po. Mahusay, di ba? Mas ilalagay doon sa mas nangangailangan. Yung ibig sabihin yung mga kababayan natin na umaasa sa PhilHealth, hindi kayo nangangailangan. Merong mas nangangailangan. Sino? Si Congressman, si Senator, sila ang mas nangangailangan. Diba? Sila mas nangangailangan ngayong mga panahon. Mag-i-election ba naman, di ba? Wala nga namang kung sino-sino nangangailangan dyan. Hindi, si Senator at Congressman lang mo nangangailangan dyan. Ito, rekta na tayo. Dito kay, ano nga kasing pangalan ng party list na to? Huwag niyo kong iboto party list na to, ha? Banwagon din ho ito. Alalakson din ho ito, kala nyo, ha? Papakinggan lang ho natin. Makikipagbulahan lang ho tayo dito sa mama na to. Ano nga ito? Kamanggagawa party. Huwag niyong iboto. Meron ho tayong ano dito, meron ho tayong party list, yung Bisaya Gyud, yung kay Sir Greco. Mamaya ho sa susunod na video na yon, pasadahan natin. Bisaya Gyud. Ito ho, try na ho natin to. Ito talaga si Grace po, trending ka ngayong weekend. Madama, talagang parang binenta ka nitong si Tambaluslos, ha. Parang ang binenta ka sa binenta ka ngayong na to, weekend na to. Game. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth, isauli nyo ang pera namin. Hindi na nakapagpigil pa at binuweltahan at kinalampag ng taong bayan ang mga kongresista at senador na tila sangkot matapos i-zero budget ang PhilHealth at tila magkaroon ng 26 billion pesos instant fund ang ACA program ng ilang mga mambabatas na pinaniniwala ang gagamitin para sa 2025 election. Binanatan ng isang kilalang netizen online ang mga senador at kongresista na tila wala. Huwag niyo kong iboto yan, kamanggagawa, ha? Banwagon lang sa issue yan. Sa totoo lang, banwagon lang sa issue yan, pero napakarami yung issue na dapat talakayin pagka yung mainit lang sa tao yung tinatalakay niyan. Meron nung kasi mga creator na ganun. Pero pagka yung issue, alam nila walang manunood, di nila tinatalakay. Meron nung ganun, puro views lang ang nasa utak. Ang ibang inisip kundi ang kanilang sarili at gamitin ang pondo ng taong bayan para sa kanilang sariling kapakanan. Huwag na raw gaguhin ng mga politikong ito ang maraming Pilipino dahil basa raw ng maraming tao ang karakas ng mga ganid na nasa gobyerno dahil alam raw nila na kaya pinondohan ng AKAP ay para gamitin sa darating na 2025 election at ila maging vote buying way pa para sila ang iboto ng tao. Ay mismo kay Elisan Fernando, managot raw dapat hindi lamang ang mga nasa BICAM committee kundi ang pasimuno nito na sina Martin Romualdez at Senator Grace po na tila kahit wala sa nasabing appropriation bill, isiningit ang 26 billion pesos na pinaghatian ng Kongreso at Senado. Panoorin ang nakaka-high blood na panawagan ng maraming Ayoko nang panoorin, baka ma-high blood ako. Ito talagang si ito talagang si, pangalan ito, Showbiz Fanatics. Nakaka-high blood pala eh. Tara, alis na tayo, high blood tayo. netizen kung saan sinabi nila na dapat makialam na ang taong bayan sa lantarang pagnanakaw at di umano'y panggagago raw ng mga politiko matapos i-zero budget ang PhilHealth, ngunit pagdating sa ACA program na tila gagamitin raw sa 2025 election, bilyones raw ang inilagay na pondo. Nasaan raw ang katarungan nito para sa mamamayang Pilipino?
Panoorin ang full video. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan eh. Hindi. Ito sabi niya, Brad eh. Marami kasi sinasabi. Tuturuan daw ng leksyon, Brad. Hindi naman marami siya sinasabi ngayon pero yung pinaka-emphasize niya sa pagtatanong nitong si Pimentel, tuturuan daw ng leksyon yung Pero doon sa pinanood nating video kanina, meron daw mas nangangailangan. Ano ba talaga, Senator mismo? Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman, mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na, Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos, mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kapos ang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay. Kaya para doon sa mga butante na tatanggap ng AKAP na yan, kung sino man mag-aabot sa inyo ng AKAP, huwag nyo hong iboboto, ha? Huwag nyo hong iboboto. Perwisyo ho yan sa sambayan ng Pilipino. Wala ho kayong mapapala dyan. Ngayon, kung ang magbibigay ng AKAP, nakachamba, ika nga, yung mga senador na hindi na dapat magbigay, pero nakachamba sila, ika nga, hindi po, nakasingit sila. Sila nag-abot sa inyo, Senator Bato, Senator Bongo, siyempre iboto nyo yan, di ba? Iboto nyo ho yan, mga natin yan, mga tropa natin yan, ika nga. Pagka tropa natin, may prinsipyo paninindigan, iboto ka agad yan. Nabigyan kayo ng AKAP ni Senator Bato, sabihin nyo, Senator Bato, kahit ikaw nagbigay nito, iboboto kita. Kung hindi ikaw nagbigay nito, hindi ko iboboto. Kung nagbigay nitong nitong 5,000 na to, si Lito Lapido, kung sino pa mga tumatakbo ng pagka-senador, hindi ko iboboto. Kailang dalawa ni Senator Christopher Bongo. Sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo, mga congressman at mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa pondohan yung PhilHealth. Itong bata na to, nakikita ho nating magkukupsto at isa ho sa bibir kay Duterte kung sakaling maupo siya dyan sa House of Representatives. Ipinapalabas lang ho natin itong video na to para may pakita na hindi lang yung mga Duterte supporter ang umaalma dito sa usapin ng PhilHealth na to. Maging yung mga kakampi nila ay nagagalit sa kanila. Pero pagka yan napunta sa House of Representatives, isa din ho yan sa didila sa kwit nitong si Tambalus Ross. Isa din ho siya sa magiging Raul Manuel. Kaya kung ako sa inyo mga kababayan, huwag niyong iboto yung party list ng bata na to. Ano lang ho yan, huwag ho kayong huwag kayong malito. Hindi natin pinapakita para kampanya. Pinapakita natin para maipakita sa ating mga kababayan na yung iba't ibang mga grupo na pabor sa kanila, kakampi nila, nag-aaway-away na ho sila dahil din sa mga kasakiman nila na yan. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Putang ina nyo pala eh! Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace Po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth, huwag nyong nakawin ang pera namin. Sabi ng liderato ng Senado, itong si Senator Grace Po at itong si Jesus Codero na Senate President, ang dahilan daw kung bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth ay para parusahan ng PhilHealth dahil hindi ito ginagasta yung pondo nila.
Di ba? Yan ho yung mga dahilan. Itong si Grace po. Di ba? Akala siguro nitong si Grace po makakalusot siya. Hindi ka makakalusot, madam. Alam niyo po, isang kasinungalingan yun eh. Ayan o, magsasalita na ho itong si Cielo Magno. Pakinggan natin to si Prof. Cielo. Kasi kung gusto nilang parusahan ng PhilHealth, dahil ito ay hindi epektibo, ang una-una mong gagawin ay i-fire ang mga opisyales ng PhilHealth. Unang-una na si Ledesma. Pero hindi nila yan ginagawa. Instead, tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth. Ano ang consequence niyan? Ang consequence niyan, malinaw na malinaw, ang magdurusa ay yung mga mamamayang Pilipino. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi mapapalawak ang serbisyo ng PhilHealth sa atin. Hindi mapapaliit yung gastusin natin pangkalusugan. Hindi tayo magkakaroon ng outpatient benefit. Ang isa pang panggagago dito, hindi binibigay ng gobyerno yung counterpart subsidy niya para sa PhilHealth, pero yung mga manggagawang Pilipino patuloy pa rin nagbabayad. Ang ibig sabihin niyan, tayo po ang tutusto sa implementasyon ng National Health Insurance Program natin. Eh kung yung gobyerno ayaw magbayad ng premium niya, dapat ata tayo mga manggagawa, itigil na rin natin yung binabayaran nating premium sa PhilHealth. Kung yung gobyerno ayaw kumilos, bakit tayo ang magtutustos ng obligasyong magkaroon ng National Health Insurance Program? Mga calls, gigil na gigil ako. Zero budget po ang PhilHealth sa 2025. Kakatingin ko lang ng payslip ko kasi sahuran eh. Yung 15 is weekend. Ang laki ng kalta sa PhilHealth. Tapos ito makikita mo sa balita, no? Ito pa yung nakakainis calls. Itong mga liberato. Sabi ni itong Senator Grace po at saka si Chis Escudero, kaya daw nila ito ginagawa na gawing zero budget yung PhilHealth kasi pinaparusahan daw nila. Calls, pinagluloko nyo ba kami? Kung gusto nyong parusahan ng PhilHealth, hindi nyo dapat ginagawang zero budget. Tinatanggal nyo ang obligasyon ng gobyerno to subsidize para sa mga mamamayang Pilipino. Sino yung pinaparusahan nyo? Hindi po ang PhilHealth. Kaming mga mamamayang Pilipino na nagkukontribute, nagbabayad, pero hindi naman ganun kalaki yung nakukuha naming benepisyo kung sakaling na-uospital kami. Kami yung pinaparusahan nyo. Saka yung mga di ba yung mga senior citizen ngayon, automatic, kahit na pa yan automatic covered na ho sila ng PhilHealth. O saan kukunin yung pambabayad doon sa mga mag-avail ng benepisyo sa PhilHealth? Yung mga nagko-contribute, yung mga manggagawa na silang sasagot para doon sa mga gastusin ng mga senior citizen natin. Unfair naman yun. Diba? Kaya nga sila para pagka sila nagkasakit, makakuha sila ng magandang benepisyo sa sa PhilHealth. Dapat pamahalaan ng doon na kumover noon, mag-cover nung gastusin na yon, hindi yung mga manggagawa na talaga naman nagbabayad ng premium dyan sa PhilHealth. Unfair naman talaga yon. Kaya kailangan itong si Grace po at Tambalusos, kailangan natang pag-untugin tong dalawa na to para matauhan, no? Parang wala na sa tamang katinoan tong dalawa na to. Hindi yung PhilHealth, kasi kung talagang gusto nyong parusahan, dapat sinibak nyo na sa pwesto yung mga andyan sa PhilHealth, mga leaders dyan na hindi ginagawa yung trabaho nila ng tama. Pero itong gawin yung zero budget, pero iyong para sa ayuda at iba pang mga unprogrammed activities, ay may budget. Abay, napakalaking question po yan. Pinagluloko nyo ba kami? Ha? Ito pa, calls, hindi totoo na sobra ang budget ng PhilHealth. Nakapag-upload na ako ng video about that. Panoorin nyo to, ha? Ito mga calls ha, hindi mo kailangan maging accountant para maintindihan mo. Look at what I found. This is from Philippine PhilHealth Insurance Corporation Statements of Financial Position. Hindi ko po yan invento. Sa kanila mismo galing yan, ha? At alam mo yung napaka-alarming dito? Merong negative equity po yung PhilHealth. Ano yung ibig sabihin ng negative equity? Ibig sabihin, yung mga bagay na pag-aari mo or yung current na mga assets mo ay hindi sapat yung value para bayaran yung mga pagkakautang mo or yung mga liabilities mo. As simple as that. Negative po yung equity ng PhilHealth currently. This is as of March 31, 2024. Tingnan natin ang maigi. Ang current assets nasa 237 billion pesos. Non-current assets,
nasa 374 billion pesos. Yung total na assets ng PhilHealth is nasa 612 billion pesos. Oo, malaking halaga po yan. So sabihin na natin na lahat ng pag-aari ng PhilHealth, lahat ng mga investments, kung meron man silang pinaggagamitan ng pera, ay umabot sa 612 billion pesos. Ngayon ang tanong, ang mga bagay or ang total amount na kailangang bayaran ng PhilHealth, kasama na dyan yung mga insurance ng mga pasyente, yung mga nag-contribute sa PhilHealth na kailangang mag-claim ng mga benepisyo, pagkakautang ng PhilHealth, pasweldo sa mga tao, sa mga ospital, ay umabot sa 1.2 trillion pesos. Ganon kalaki po yung liabilities ng PhilHealth. So kung meron kang 1.2 trillion pesos or 1.25 trillion pesos na liabilities at meron kang 612 na assets lamang, ibig sabihin kulang pa yung pondo mo para bayaran yung mga pagkakautang mo. Grabe naman yan. Kaya meron kang negative na 639 equity. Ayan, 639 billion pesos po yung kulang. Oo, kasi 1.25 trillion yung utang, yung assets mo nasa 612 lang, kulang ka pa ng 639 billion pesos. Kaya saan dito nang galing yung mga unspent funds? Yan yung isang malaking katanungan. Bakit nyo sinasabi na maraming unspent funds si PhilHealth knowing na kulang naman pala yung pondo natin para i-ensure na ang lahat ng mga nagbabayad sa PhilHealth is totally insured? Diba? Okay, sabihin na natin. Kasi malamang mag-argue yung iba dyan kasi sa tinatawag nating insurance contract liabilities. Ito po yung liabilities na sinasabi natin hindi pa siya nangyayari. Say for example, ako nagbabayad ako ng PhilHealth. Pero dapat yung perang binayad ko, andyan lang yung pondo na yan, hindi yan pwedeng gastusin kasi kapag nagkasakit ako, makukuha ko siya, makukuha ko yung benepisyo. So hindi mo siya pwedeng sabihing unspent funds na wala naman siyang paggagamitan kasi insurance nga yan. So it's... Naiintindihan niyo po mga kababayan. Ngayon, ang gustong mangyari nitong si Grace po at nitong si Tambaluslos, kailangan ubusin muna yung 600 billion. Gastusin niyo yan. Ubusin niyo yan bago namin kayo bigyan ng subsidy. Like, kung lahat tayo ng mga nagko-contribute sa PhilHealth ay sabay-sabay na nagkasakit. Okay, for the sake of discussion, sabay tayong nagkasakit lahat. Sabay tayong kukuha ng benepisyo ng PhilHealth. Ganito kalaki po yung dapat na pondo ng PhilHealth para mabayaran tayong lahat. So, ibig sabihin, instead of getting funds from PhilHealth, dapat yung ginagawa ng gobyerno ay mag-infuse pa ng funds. Dagdagan pa yung pondo para siguradong lahat tayong mga Pilipino na nagbabayad ng PhilHealth ay insured. Yun po yun. Ganun lamang yun kasimple. Hindi po sobra-sobra ang pera ng PhilHealth para kunan nyo ng 89 billion pesos. Kulang po yung pondo ng PhilHealth para masabi nating lahat ng mga Pinoy ay insured. Yo! Hindi lang yan, calls. Alam mo yung mas masaklap? Kapag na-hospital ka, yung binipuisyong nakukuha mo sa PhilHealth, nasa 20 or 30% lang. Hindi 100% ng bill mo yung mazizero. 20 to 30% lang yung makukuha mong benepisyo sa PhilHealth. Tapos ngayon sasabihin na ang daming pondong hindi nagagamit. Eh, paano nangyari yun? Eh, tayo mga normal na mga mamamayang Pilipino, hindi nga yan nararamdaman ang mga benepisyong medikal na yan. Di ba? Ang dami-dami mga Pilipinong nagkakasakit, namamatay na lang dahil sa kakulangang medical services, sa kakulangan ng mga medical services natin. Tapos sasabihin mo na kukunan mo ng funds at gagamitin mo sa mga unprogrammed projects na hindi naman natin alam kung ano. Calls, klaro. Yan pong reserve funds ng PhilHealth, hindi po yan sobrang pera. Kaya nga reserve funds Yan mga perang yan, galing po yan sa contribution namin mga manggagawang Pilipino. Anong karapatan nyo na maglipat nga ng 89 billion pesos? Nilipat nyo sa ibang programa, hindi namin alam kung saan na napunta yung 89 billion pesos na kinuha nyo sa PhilHealth. Kasi yung rason nyo,
is sobra-sobra yung budget ng PhilHealth, yung pera ng PhilHealth. Hindi po totoo yan kasi negative yung Hindi totoo equity yan. ng PhilHealth. Mga calls, nagigigil ako sa inyo. Oh, relax ka lang, Brad. Relax lang. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Ito umulit na dito kay kamanggagawa, no. Ito matindi dito, mga kababayan. Pati itong si Ma'am Karen Davila, nagsalita na rin diyan sa mga kalukuhan ng mga congressman at senador. Ito nakita lang natin, mga kababayan, BICAM gainers and losers in the 2025 budget. Who wins, congressman and senator, with AKAP or ayuda sa Kapos ang Kita program? Yun ang matindi doon. Sino ba talagang nanalo? Congress gets 26 billion pesos and now senators with 5 billion pesos. Di ba? Pinagtatawanan lang sila nitong si Coca at nito si Tambaluslos ng Toka, itong mga senador na to. 5 billion lang pala katapat nila. Mananahimik na sila. Ayun, pagkabigay ng 5 billion, bigla silang na-enlighten, kung ano nga ba yung AKAP na yan. Bigla na nilang naiintindihan ngayon. This should be with the DSWD allowing the legislator to distribute a government-funded program smack of patronage politics. DepEd, ito yung mga nawala, yung mga nabaw, ito yung mga loser natin, Kasi yung gainer dito, yung AKAP ni Tambaluslos. Yun yung gainer dito sa BICAM na to. Sino naman yung mga loser? Ito yung mga loser natin, DepEd, nawalan ng 12 billion pesos para sa education ng ating mga kabataan. DepEd, ito naman CHED, nawalan ng 30 billion pesos. Yan naman para doon sa ating mga mga magkukolehiyo na walang pambayad. Diyan sa CHED yan, ika nga, nawalan ng 30 billion. Etong free college support, nawalan naman yan ng 3 bilyong piso. Ito yung mga loser natin pagkatapos ng BICAM. Ano pa? DSWD, nawalan yan ng 96 billion peso. Siyempre, kailangan yung mga nawala na yan, meron paglalagyan yan. At yung mga matatalino dyan sa BICAM, sila lang nakakaalam. Pero ang sigurado natin dito, yung sinasabi ni Grace po, na idinagay doon sa mga ahensya ng pamahalaan na mas nangangailangan ng pondo ngayong mga panahon na to, yan, huwag na tayong lumayo. Ito sa CHED, itong sa pre-college support, at itong sa DSWD, inaho natin yan? Isang tabi na natin yan. Paano lang naman, okay lang naman yan. Doon na tayo sa pinakauna. DepEd. Pagka nasasaltik yung mga congressman at mga senador, napakaraming classroom na ang mapapatayo natin dyan. Diba? Ganun yung trip nila. Ganun yung mga nila. Pagka sumasaltik yung mga utak nila, yung 125 million nitong si BP Sara na confidential fund na sinasagot sa COA. Napakaraming na mapapagawa natin diyan kaysa ganito, kaysa ganyan. 125 million lang yung pinag-uusapan natin doon. Ang nawala sa pondo ng DepEd ngayong mga panahon na to, 12 billion pesos. Huwag kayong relax lang, kalmahan nyo lang mga kababayan. Ito ginagawa na nila na to, hindi naman yan na nakakalimutan ng ating mga kababayan. Nagpa-pile up yan, nagkakapatong-patong. Pagka napuno na ang salop, Tambaluslos, Marcos Jr., may kalalagyan kayo sa sambayan ng Pilipino. As always, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat kayo lahat, mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.